Unang tagpo. Sa pag-iisa ni Romeo, kinakausap ang sarili. Bata pa ba ang araw? Mahaba ang malungkot na mga oras. Walang paglingap ng aking minamahal. O nag-aaway na pag-ibig o pag-ibig na nanggagalit. O kahit na anong sa wala nanggagaling, ganito ang pag-ibig kong walang pag-ibig na nadarama. Pakitaan ako ng labis na babaeng marikit, di ba't ganda nito ay isa lamang magtawag ng isip. Sa lalo pang may malaking kagandahan, sa paglimot, di mo ako maaring tubuan. Sa pag-iisa ni Juliet, kinakausap ang sarili. Pag-aasawa ay isang karangalan hindi pa pinapangarap. Bata pa, sa bula ko 14, banggit ni ina. Mga dalaga dito ay naging kinala. Sino si Paris? Lalaki raw na gwapong-gwapo? Maiibig ko ba ang Ginoo? Hangad na magiting na ito ang pag-ibig ko. Sa piging mamayang gabi siya aking makikita. Sugpusan ang aklat na kay Paris sa mukha. Sana'y matagpuan ko ang tinitig na kagandahan ko. Ikalawang tagpo. Nagsimula ng kasiyahan sa bulwagan. Andoon din si Juliet na nakikipagsayawan. Makikita ni Romeo si Juliet sa mga hanay ng mga babaeng sumasayaw. Liwanag ng tanglaw sa pagtuturo niya ay lumalaki, para siyang nakapiting sa pisngi ng gabi. Katulad ng mamahaling hikaw sa tenga ng babae Ethiopia. Kagandahan di dapat gamitin pagkat upang mahalaga. Katulad ng mga puting kalapating kasama ng mga uwak ang pinipili ko sa piling ng mga hamak. Pagtapos itong sayaw, titignan ko kung saan siya umupo. Mabibindita ang kamay kong magaspang pag ang kanya ay naikot. Puso ko ba'y mayroon ng minahal? Itakwil mo mata pagkapantunay na ganda ngayon ko lamang nakita. Ito sa tinig ay marahil isang muntanggi. Bakit na parito ang aliping itong mukha'y di mapinta? Upang kutsain lamang ang ating pagsasaya. Sa ngalan ng lipi at dangal ng aking angkan, ang patayin siya ay hindi masasabing kasalanan. Bakit pamangkin ko? Ano ang iyong pinagpuputok? Tiyo, ito ay ating kaaway na isang muntanggi, isang buhong na dahil sa galit na parito upang libaki ng kasayang ito. Siya ba ang bata si Romeo? Siya nga, si Romeo ang buhong. Masiyahan, pinsan ko. Pabayaan siya, parang maginong tunay ang mga kilos niya. Dahil sa taglay na dangal at kilos ng sapdalbuti, kahit ibayad sa akin ang yaman ng buong bayan, hindi ko siya sisiraan sa aking tahanan. Kaunting tiyaga, huwag mo siyang pansinin. Pag panauhin ay sa buhong na angkop na yan, hindi ko siya mapagtsatsagaan. Pagtsatsagaan siya, bakit iyo? Ganyan ba ang sabi ko? Alis ka dyan. Ako ba ang Panginoon dito o ikaw? Nais mong sumikat, nais mo na ikaw matusunod. Siya ay pinipilit sa galit na magayaw. Nanginginig sa tagisan ng lahat kong mga laman. Ako'y aalis, subalit ang ganitong pangihimatok ay ngayon waring matamis at magiging mabait na lubos. Lalabas si Tybalt. Tatagpo ang paningin ni Romeo. Kung lapastangan ng kamay kong hindi marapat, ang iyong dambanang banal ang parusang ilalapat. Ang mga labi kong dalawang namumulang namamakay ay handang hagurin ng halik ang ginaspang ng aking kamay. Mabait na mamamakay. Ikaw'y nagkakasala sa kilos mong nakikita. Mga santo'y may kamay na hinihipo ang may pakay at ang padadaop palat ay parang halik ang banal. Kung gayon, santa ko, bayaan gawin ng labi ang gawaing pangkamay. Sila ay dumadalangin upang ang paniniwala ay hindi mamatay. Hahalikan niya si Juliet. Senyorita, nais ka makausap ng ina. Sino ang kanyang ina? Aba binata, ang nanay niya ay ginang itong nanay. Siya ba'y Capulet? O kay samang kapalaran? Ang buhay ko'y utang ng aking kaaway. Ito na ang kinakatakot ko, lalo akong hindi mapalagay. Ikatlong tagpo. Oh, Romeo, Romeo! Itagdi yung ama't pangalan, itagpil mo. O kung hindi, sumpa mo ko'y inibig at hindi na ko maging kapulit. Maghihintay pa kaya ako o ngayon din ay tumugon? Pangalan mo lang ang masasabi na kaaway ko. Ikaw rin isang montago. Hindi ka man, di pa braso o mukha. O
Paano magparte ng katawan ng tao? O magpalitan na ng pangalan? Ika-4 na tagpo. Palain ng langit itong banal na gagawin upang pagkatapos ng pagsisi ay huwag nating kamtin. Amen, amen. Ngunit anuman ang lungkot na darating, ang kagalakan kong matatamoy hindi dadaigin sa sandaling siya ay aking masilayan. Marahas na ang ligaya ay may marahas na hangganan. Parang apoy at pulburang namamatay sa tagumpay. Nag-aalikan ay nauubos. Ang pulot na matamis na luba ay dahilan sa masarap na nakasusuya. At ang tamis ay nakakasira sa panlasa. Kaya magtimpi ka sa pag-ibig. Ika-5 tagpo. Isang inggit na saksak ang lumagot sa buhay ng isang matapang na Mercosio. At dahil sa kasalanan iyan, siya ang ipatatapong biglaan. Palayasin agad si Romeo, katapusan niyang araw pag nahuli rito. Likpit ang bangkay at ang utos ko ay sundin. Away nakakamatay sa paglingaw sa narin. Ika-6 na tagpo. Ang grabe sa umaga, ang pinamamangha sa pagmamadali. Ako'y ipapakasa sa isang taong hindi pa man nangligaw sa akin. Oo, amatin ako. Sa salita ko man lang ay dingding. Ayaw ko magpakasa sa tulad niya. Ayaw ko magpakasa sa isang lalaki hindi pa man nangligaw sa akin. At hindi ko mahal. Ika-7 tagpo. Oh, Juliet, bakit ka na pa rito? Father, naparito ako upang humisi ng papatulog. Alam ko na alam mo na ang balita na ikakasil ako sa isang prinsipe. Ano? Pampatulog? Sige, papayagan kita upang matupad ang iyong hiling. Narito ang papatulog. Maraming salamat, Padre, at ako'y aalis. Ika-8 tagpo. Hindi ano ba? Ano't nakabihis magara ang damit at naikauli? Kailangan pagising. Pilipini. Ano ba? Pilipini. Juliet! Ano ito? Naku! Tulang! Ang binipini ko ay patayo kay Sawi. Bakit pa ba ako isinilang? Kumuha ng alak ko madali. Aking ginoo, aking ginang. Araw nakasumpa-sumpa. Malungkot, hamak na kamumuhi. Ika-9 na tagpo. Romeo at Baltazar. Balitang buhat sa Verona. Baltazar, ano ang iyong masasabi? Wala ka banda ng sulat galing sa padre? Kamusta ang aking ginang? Kamusta ang aking Juliet? Walang magiging masama kung mabuti ang kalagayan niya. Romeo, kung gayo'y mabuti, siya'y walang magiging masama. Ang kanyang bangkay sa libing ay namamayapa, at ang kanyang kaluluwa ay kasama ng mga anghel. Nakita ko siya ililubin sa tumba ni Kapel. Ngayon ba? Kung gayon ay humarang na ang mga bituin. Aalis ako ngayon din. Wala bang sulat ang padre sa iyo'y padala? Wala po, mabuti kong Panginoon. Ano ang dapat kong gawin? May naalala akong isang butikaryo. Butikaryo! Sinong tumawag ng kay lakas? Nakikita kong ikaw ay naghihirap. Ito ang pera. Bigyan mo ako ng isang lagok ng lason upang mapakigil na ang aking buhay. Meron nga akong lason. Ngunit ako'y mapaparusahan kapag may inom ng lason na ito. Hindi mo kaibigan ng mga batas. Ibigay mo na sa akin ang lason upang hindi ka na magiging mahirap pa ulit. Ibigay sa kanya ang lason. Maraming salamat po. Ika-10 tagpo. Sino ang nagdala ng sulat ko kay Romeo? Wala akong mapagdala. Narito na muli. Ika-11 tagpo. Juliet, anong nangyari sa'yo? Ayoko na sa buhay ko. Romeo! Ano nangyari sa'yo, Romeo? Minom ka ng lason? Ayaw ko na mabuhay nang hindi ako kasama. Pag-inom ng lason ni Romeo at pagsaksak ni Juliet sa kanyang sarili, namatay ng sabay ang magkasintahan. Piling ng mga hamak. Ano ang iyong pinagpuputok? Wala na tulak kayo. Naman yun, nangatawa pa. Bakit sa taong katulad niya? Saan? Tunay ang mga kilos niya.
dahil sa taglay na galaw ay pang malaga, katulad ng puting mga